Nagbabalik po ang homepage. Pagbubuntis ang isa sa pinaka-inaabangang panahon sa buhay ng isang babae. Dito niya pinagsisikapang malayo sa iba't ibang uri ng sakit, malipasan ng gutom, mapagod at marami pang iba. Puspusan ang pag-iingat na ginagawa ng isang expectant mother upang malayo sa kapahamakan ang kanyang dinadala sa sinapupunan. Tigdas ang isa sa itinuturing na pinakadelikadong sakit na pwedeng makasira sa pagbubuntis. Pamilyar ba sa inyo ang makaranas ng lagnat, sipon, ubo at pamumula ng mata? Red spots sa buong katawan mula 3 hanggang 5 araw. Naku mga ka-homepage, ilang lamang po yan sa mga sintomas ng tigdas. Ngunit paano na lamang kung sa hindi inaasahan ay magkaroon nito si mommy? Paano ito makakaapekto sa kanyang magiging anak? Yan ang ating pag-uusapan ngayon sa programa kasama ang ating OB-gynecologist, Doc May Gabaldon. Great to see you po, Doc May. Good morning, Doren. Welcome back po dito sa homepage. Salamat. Dok, pag-usapan po muna natin yung tigdas. Kailan po ba yung tamang panahon para magpabakuna ka again sa sakit na ito? Actually, ang recommendation po ngayon, Opo. lahat po ng kababaihan na hindi po buntis, Lahat ng kababaihan na hindi buntis, 18 years old pataas po ay dapat mabakunahan ng laban sa tigdas, yung MMR po. Kahit isang beses po. Ngayon, 2 beses kapag ikaw ay isang healthcare personnel, o kaya ikaw ay merong exposure or merong outbreak dun sa lugar ninyo, o kaya ikaw ay isang isang estudyanteng papasok sa kolehiyo, lalo na yung mga magdo-dorm. Kasi mas exposed po. Yes, oo. So, usually, ang ina-advise doon, 2 doses. 4 weeks apart. So, pag binigay ngayon yung isa, after 4 weeks yung kasunod. Yun pong 2 o isang bakuna na yun, enough na po yung protection for your lifetime? Enough po yung isang bakuna. Kasi di po ba meron na po tayong bakuna nung bata? Maybe, opo, bata Tapos po, yun nga po, meron pong bakuna yung sa adult. Ngayon, yung sa adult, according naman po sa mga test na ginawa, pagka nabakunahan ka ng isa, usually that's around 95 to 100% effective or nakikita pa yung antibody na 95% of the time after around mga 11 years. So, after 11 years, pag nag-check for antibody, makikita pa ulit yun. Opo. So, kailangan ka po magpabakuna, Doc May, regardless kung nagkaroon ka na ng tigdas o hindi. Kasi di ba, para ba itong baluto na kapag nagkaroon ka na, hindi ka na ulit magkakaroon ng tigdas? Hindi, ganito. Karaniwan, pag nagkaroon ka na ng tigdas, hindi ka na ulit magkakaroon. Although meron kasing reports na tinatawag nating reinfection, kaya lang posible po kasi na na-reinfect ka, pero wala na po yung mga sintomas na katulad noon, na naglagnat ka, nagrashes ka, ganun. Pero pag nag-test po yung mga eksperto ng doon sa blood test, meron pong nakikita na nag-reinfect. Opo. So, yun ang nakakatakot kasi hindi mo alam na meron ka. Tapos buntis ka. Buntis po alam na meron kang tigdas. Yun. Kaya nga po, advice po talaga na magpabakuna. Pero ang bakuna po ay bawal sa buntis. So, dapat before. Opo. Pagka nagpabakuna ka, after, hindi ka pwede mabuntis sa loob ng 1 buwan. Okay. Ano po ang mangyayari if within that period mabuntis? Actually, wala naman po, Wala naman pong ever na nakitang mga congenital anomaly pagkatapos na mabakunahan ang isang pasyente na hindi niya alam na buntis siya. Okay? Kaya lang meron kasi tayong quote-unquote tinatawag na theoretical risk. Kasi yung laman po nung bakuna, live virus po yun So, meron pong theoretical risk na baka nga po magkasakit nung ganung virus yung pasyente. Kaya hindi na lang po ibinibigay sa buntis. Although so far, sa mga hindi nila alam na buntis sila at nabakunahan, wala pa naman pong na-i-record na congenital problem. Ano naman po mangyayari, Doc, kung for example, buntis ka, tapos bigla kang nagkatigtas during the term? Ano pong possible epekto ng ganito kasi yun, Doren, tigdas, kasi tayo sa Pilipino, tawag natin sa lahat ng halos ng mga tumubo sa katawan, tigdas. Pero yung tigdas kasi, meron kasi simpleng tigdas, simpleng na measles lang. Meron naman yung German measles talaga. Pag yung mga simpleng measles lang yung tumubo sa'yo, karaniwan, wala po itong congenital anomaly kasama. Usually, ang nangyayari lang po dyan, either nagkakaroon ng preterm delivery, ibig sabihin napapaanak ka ng kulang sa buwan, maliit yung baby, o kaya tawag rito, pagka maagang-maaga ka nagkaroon nito, pwedeng mag-result sa nakunan ka, ganon. Pero ang problema, pag yung German measles, yung nagkaroon ka,
pagka-early, halimbawa less than 8 weeks o less than 2 months kang pregnant, no? Posibleng ang chance na magkaroon ka ng tinatawag nating congenital rubella syndrome, mga nasa 85%. Itong congenital rubella syndrome na ito, ang makikita mo dun sa baby, karaniwan merong pagkabingi, katarata, o di kaya depekto sa puso. Yun po yung nangyayari. Talaga pong nakakatakot. Ngayon, that is less than 2 months. Kung between 9 weeks hanggang 12 months or nasa third month siya ng kanyang pagbubuntis, posible po na magkaroon ng congenital rubella syndrome mga 50% of the time. So mataas, mataas pa din, di ba? Although sinasabi nga po, pag after 20 weeks na, no, mga 5 months, mahigit na ang pinagbubuntis mo, karaniwan, wala na pong masyadong nakikitang congenital rubella syndrome. So depende po kung saan po stage ng pregnancy na dumating yung sakit. Nakakatakot pala yan to. Pero aside from bakuna, ano po ang pwede pang gawin ng isang nagdadalang tao para mabawasan, pababa yung kanyang risk sa ganitong klase ng sakit? Una sa lahat, maganda, pabakunahan mo yung lahat nandun sa bahay niyo. Kumbaga hindi lang ikaw, hindi sila. ikaw, Kung halimbawa lalo ka na, wala ka pang bakuna, at nag-uuso-uso yung tigdas sa pabakunahan mo lahat na nandun sa bahay niyo. Pangalawa, wag kang pumunta sa mga masyadong mataong lugar, crowded na lugar, kasi hindi mo alam kung sino dyan. Ang problema kasi sa tigdas kasi, bago lumabas yung tigdas na yan na rashes mo, nagsished ka na yan Meron ng 1-2 weeks na nandyan yung virus sa katawan mo, na ipapasa mo na yan kung kanin-kanino. Na siya. Correct. Pagkatapos, by the time makita mo ng yung rashes, tigdas, tagal nyo nang magkasama. Tagal nyo nang nagkukwentuhan. Ubo na siya ng ubo sa'yo, bahing na siya ng bahing. Ayan. Dok, payo po ninyo sa ating mga kahobish, lalo na yung mga maaaring may ganito o mga nagdadalang tao para makaiwas sa anumang uri ng sakit. So, maganda kapag, lalo na kahit mga simpleng lagnat lang, basta't buntis ka, magpa-consult ka na sa doktor. No? Kasi hindi mo naman masabi kung ano yan, kung tigdas nga ba yan, kung anong klaseng tigdas yan, kasi ang rashes nga po, maraming klase yan. Kailangan mo talagang magpa-test. Kasama actually sa prenatal check-up yung pagpapa-laboratory, yung rubella IgG, IgM titer, no? Yung pag-check po yung antibody mo sa dugo. Ayan. So, magpa-check up. Magpa-check up po. Thank you so much po, Doc May. Salamat din po. Abangan po ulit bukas sa pag-uusapan natin sa ating daily health topic. Huwag po kayo maglilipat ng channel. Magbabalik agad ang homepage. Thank you po.